Hello at welcome sa Paul Kaizen Reviews, ang tambayan mo sa YouTube para sa Nintendo Switch, games at anime. Eto na nga't lumabas na ang chapter 1107 ng One Piece. Sa chapter na ito ay magkakaroon tayo ng update sa labanan ni Zoro at ni Lucci, maglalaban na rin si Luffy at si Saturn, at magtatapat na rin sila Kizaru at Sanji. Pero ang pinaka-importanteng naganap sa chapter ay ang pagdating ng Blackbeard Pirates sa Egghead Island. Medyo matagal na nga itong theory pero sa wakas ay nangyari na ito ngayong chapter. Nagtapos ang nakaraang chapter sa pagdating ni Dory at Brogy sa Egghead Island. Sinira nila ang ilang mga marine battleships at ang pakay nga nila sa Egghead Island ay si Luffy. Kasama rin nila si Kashi at si Oimo, ang mga giants na nakita natin dati sa Enies Lobby. Kaya panigurado na talaga na papunta na tayo sa Elbaf pagkatapos natin sa Egghead Island. Nakita ni Usopp ang pagdating ng mga giants at ikinagulat niya ito. Alam naman natin na importante si Usopp sa paparating na Elbaf arc dahil pangarap talaga niya makapunta dito mula pa noong nakilala niya sila Dory at Brogy. At malamang na isa si Usopp sa mga magiging highlight ng Elbaf arc. Si Jinbei naman ay papunta pa rin sa kinaroroonan nila Zoro at Lucci para pigilan ang kanilang labanan. Samantalang si Zoro at si Lucci ay patuloy pa rin naglalaban at sa tingin ko na kapag naabutan na ni Jinbei ang dalawa ay matatapos na o hihinto na ang kanilang labanan. Tinanong naman ni Luffy si Bonnie kung bakit ito umiiyak at ang sabi ni Bonnie na matagal na nga daw niyang hinahanap si Nika. Napatanong naman daw si Luffy kung bakit dahil andito lang naman siya at magkasama naman daw sila. Nakita ni Luffy ang pag-ataking ginawa ni Bonnie kay Saturn at napakahina raw nito. Kaya pinakita naman ni Luffy kay Bonnie kung paano raw ang tamang pag-atake at boom, sinuntok niya si Saturn gamit ang kanyang bagong atake na tinatawag niyang Dawn Gatling. At ito na malamang ang pinakamalakas na form ng Gomu Gomu no Gatling attack ni Luffy sa ngayon dahil magkahalo dito ang Nika Devil Fruit powers ni Luffy. Tinablahan at tumilapon naman sa pag-atake itong si Saturn. Sunod namang dumating ay si Kizaru at inatake niya si Bonnie at Vegapunk. Pero hinarangan ni Sanji ang kanyang laser attack at ikinugulat naman ito ni Franky at ni Kizaru. Kasunod ay balikan naman natin si Saturn dahil tumilapon nga siya sa ginawang pag-atake ni Luffy. Nung babangon na ito ay nakita niya ang mga Blackbeard Pirates na sina Katarina Devon at Von Ogre. At nag-uusap nga ang dalawa tungkol kay Blackbeard at tungkol nga ito sa espesyal na lahi ni Blackbeard. At may ideya naman si Saturn tungkol dito. At sa tingin ko nga ay ito ay tumutukoy sa theory na si Blackbeard ay isang buccaneer, ang same race na pinanggalingan ni Kuma. Kung pagbabasihan naman natin ang pisikal na katangian nilang dalawa ay hindi naman malayo ang kanilang kaibahan. At matagal na rin nating pinag-iisipan kung ano ba talaga ang kakaiba sa katawan ni Blackbeard at kung bakit siya nakakain ng dalawang devil fruit. Malamang ito ay dahil sa katangian ng pagiging isang buccaneer. At sa tingin ko ay posible nga ito dahil si Joy Boy mismo ay malamang kasali rin sa race ng mga buccaneer. Mabalik naman tayo ulit kay Saturn dahil nung aatake na nga sana siya sa mga Blackbeard Pirates ay nag-teleport lamang ang mga ito papalayo pagkatapos ay nahawakan ni Katarina Devon si Saturn at sinabi nila na tapos na ang kanilang misyon sa Egghead Island. Ibig sabihin na makakaya na ni Katarina Devon na kopyahin ang anyo ni Saturn in the future. Pero sa ngayon ay hindi pa nga malinaw kung ano ang plano ng mga Blackbeard Pirates na gawin sa ability ito ni Katarina Devon. At sa huling page ng chapter ay nakiusap si Caribou sa mga Blackbeard Pirates na isama siya ng mga ito dahil gusto niya makilala si Blackbeard. At dahil gusto din niyang sumali sa Blackbeard Pirates. At importante din ito dahil si Caribou ay may impormasyon tungkol sa kinalalagyan ng dalawang ancient weapons, ang Poseidon at ang Pluton. Ito ay dahil halos kasama siya ng mga Straw Hat Pirates simula pa noong time skip. Kaya pag nakuha siya ng mga Blackbeard Pirates ay magiging delikado ang kalagayan ng ating mga bida dahil sa mga alam niyang impormasyon na maaari niyang mabigay kay Blackbeard. At dyan na muna nagtatapos ang ating video. Huwag kakalimutang i-share, mag-comment at i-like ang video. Kita-kits ulit sa susunod na video at maraming salamat sa panonood.